Good morning! This is gonna be a sit-down vlog, and this is actually the most requested vlog kung ano yung ginawa ko as a PCOS fighter na nabuntis na ngayon. And in few months, manganganak na ako. So, medyo natagalan akong gumawa ng vlog na to kasi iniisip ko pa, ginagather ko pa yung mga information. Of course, ano din, yung inuuna ko muna ngayon is yung health ko. And of course, the baby, diba? Kasi as a PCOS, syempre, nung first trimester ko, nag-aalala pa ako, ganito, ganyan. Sabi ng iba, maselan pag may mga PCOS. But sa awa ng Diyos ay super healthy kami ni baby girl. So, I think it's about time, before man lang ako umire, ay isi-share ko sa inyo, especially sa mga PCOS future mommies na ang tagal nag-antay. I know how you feel, yung mga frustration, yung mga negative, you know, pregnancy tests. If you're new here, it actually took us 2 years before kami nabiyayaan ni Franco. And we actually been vlogging about our conceiving journey. So, if magbabrowse kayo sa vlog namin, sa videos namin, andyan yung journey namin. So, year 2017, 2018, na-diagnose ako ng PCOS or Polycystic Ovarian Syndrome. That was the time nung nagfa-flying pa ako sa Pilipinas. My symptoms nung before ko na-found out na may PCOS ako is yung period ko is spotting lang talaga. And there was a time, parang the whole month akong nag-bleeding, like heavy bleeding. Tapos minsan, yung period ko naman, like 2-3 days lang siya. Tapos parang mga brown discharge lang siya na spot. Nung mga time na yun, parang inaano ko pa siya. Hindi ko muna siya minamind. Baka siguro due to my nature of work. Kasi I work as a flight attendant back in the Philippines. Ganyan yung nature of job mo. Like, wala kang specific time kung kailan ka magtatrabaho. There are days na, you know, sa gabi, madaling araw, kailangan mong lumipad. So, if you know what I mean. So, nung time na talaga na nagpa-check up ako, I was in Butuan, nagbakasyon ako sa probinsya namin. So, parang nababahala na talaga ako noon kasi madami akong tagyawat. As in, ang dami kong pimples nung mga time na yon. Kahit anong paderma ko, wala, hindi siya gumagaling. Pabalik-balik lang siya, gumagastos lang ako. And then, yung sinabi ng dermatologist na baka sa hormones, ganyan. So, then, after, parang 6 months ata ako nagpapa-facial. Tapos, wala pa rin nangyayari. So, parang sinabi ko, Dok, may option pa tayo. Hanggang sa nag-Accutane ako. So, nag-oral medication ako para sa aking pimples. Para mawala. Kasi super dami talaga. In puno yung mukha ko. Although, maliliit siya na pimples, but puno yung mukha ko. And, isa din yan sa symptoms pag meron kang PCOS. Even though, nung na-diagnose ako, I was underweight. Grabe, super payat ako. Super payat ko back then, before ko na-meet si Franco, nung mga flying days ko sa Pilipinas. So, hindi ko alam yung PCOS nung mga oras na yun, nung mga time na yun. Dun ko na lang nalaman nung sinabi ng doktor, nung nagpa-check up na ako sa Butuan, kasi 2 buwan na ako hindi dinatnan. So, din sinabi ng ate ko na kailangan mo magpa-check up yearly kasi sa genes namin yung mama ko merong myoma. So, dapat sa amin mga babae yearly nagpapa-check up. So, nung hindi na ako dinatnan, yung purpose ko talaga nung nagpa-check up ako is to check. Kasi, genetically, meron kaming ganon. I found out din doon, 2017-2018, hindi ko na matandaan, yun, na-diagnose ako ng PCOS. Then, sinabi ng doktor, what is PCOS? And then, nung pag-research ko sa bahay, doon ko na nalaman nung nag-research ako after ko na-diagnose. And then, I remember, binigyan pa ako ng doktor na parang booklet siya kung ano yung gagawin. Pinag-pills niyo din ako at age of, mga teenager pa ako noon. Pinag-pills niya ako para daw ma-regulate yung period ko. And then, may binigay siyang booklet na kailangan kong gawin para guide ko kasi yung PCOS daw is kailangan mong mag-healthy lifestyle, healthy diet. So, nag-pills ako. Binili ko yung pills na nirecommend ng
OB sa akin. But yung pag-take ko ng pills is on and off. Kasi nga, parang wala pa naman sa akin. Sabi-sabi nila, wala, may PCOS ka, may hirapan kang mabuntis. But nung time na yun, hindi ko siya minamind kasi, di ba, parang ang dami pang oras. So, hindi ko siya minamind nung time na yon. Until such nung na-meet ko na si Franco, nung nag-decide na kami na mag-conceive. And then, na-share ko yun kay Franco na may PCOS ako. So, nagpa-check kami dito sa UK. And then, I've been taking contraceptive pills for like 3 years, pero on and off siya. So, yung contraceptive na tinitake ko was Althea. So, yan. And then, in-stop ko siya. And then, pinag-switch ako ng doctor dito sa UK ng parang combined pills. Pero, in-stop ko na naman after 1 month kasi masakit yung ulo ko sa side effect ng pills nila dito. Until such na nag-decide kami ni Franco na mag-conceive. So, may mga oras pa rin na spotting lang siya. May mga oras pa din na 2 buwan, hindi ako dinadatnan. Pero nung nag-pills ako, talagang dire-diretso yung yung period ko. Kasi pag take mo ng pills, stop mo, darating yung ano mo, diba, yung dalaw mo. Nung time na in-stop ko siya, wala din, nag-stop din yung period ko. So, sinabi ko dun sa doktor na parang hindi siya nag-work. Like, yeah, it work if you're taking pills, but when you stop taking it, parang babalik na naman yung hormones mo. Hindi siya nag-work sa akin. Baka then I decided na mag-healthy lifestyle. Nag-healthy lifestyle talaga ako. Talagang ang dami kong disiplina. Of course, may mga tinitake din naman ako na mga vitamins. Like, nung time na nagko-conceive na kami ni Franco, nag-take ako ng Myra E. Ayun, i-attach ko yung mga pictures dyan sa screen kasi nag-gather ako ng mga pictures na mga ini-story ko nung time na nagko-conceive kami ni Franco. Uminom ako ng Myra E, uminom na ako ng folic acid, ano pa ba? There was a time din na uminom na ako ng glutathione kasi sabi-sabi nila nakaka-help daw sa mga may PCOS at saka kung magko-conceive ka pag nagtitake ka ng Glota. So, nagtitake din ako ng glutathione. I think the brand that I used to take was yung sa Rix. So, i-attach ko na lang dyan sa screen para makita nyo. Even though nagtitake ako ng mga vitamins, still wala pa din sa journey namin of conceiving. Wala pa din. So, nag-try talaga ako mag-healthy lifestyle. So, then I started to go to the gym. So, nag-workout ako 4 times a week. And then, yung mga kinakain ko, tinanggal ko na yung mga magic sarap. So, wala na mga preservatives yung mga food ko. Usually, pag kumakain ako ng gulay, more on boiled na lang talaga siya ng 5 minutes. Tapos, kinakain ko siya straight. It was not easy kasi wala talaga siyang lasa, Jai. Pero, nasanay ako. And, points na din sa akin kasi si Franco is very healthy eater talaga siya. So, siya din yung parang nag-guide sa akin. So, yun yung ginawa ko. I think the most advantage talaga is pag may PCOS yung isang babae is i-change natin yung lifestyle natin, especially like healthy lifestyle. Mag-workout, you know, try to avoid mga preservative foods, mga take-away foods. And then, hindi na din ako nagra-rice ng white rice for 3 years na ata. So, change ko siya ng either quinoa or brown rice. So, ang dami kong sakripisyo kasi sa sobrang eager na namin na mabiyayaan. So, talagang change ko yung lifestyle ko. Talagang dinisiplina ko yung sarili ko. And then, everyday, nagju-juice kami ni Dong Franco. So, yung ginagawa ko is nagka-carrots juice, na may orange, or minsan may celery. Ano pa ba yung ginagawa namin ng mga juice? In fairness naman talaga, since nag-healthy lifestyle ako, nawala yung mga acne ko, nag-clear up yung skin ko, and mas naging maganda yung katawan ko kasi sinabayan ko din siya ng workout. If you've been following me on Instagram, nakikita niyo yung mga story ko, kung ano yung mga kinakain ko everyday, yung nag-workout days ako. So, isa yun sa ginawa ko. Sa journey din namin, uminom din kami ni Franco ng vitamins. So, yung brand na ininom namin is yung Pregnacare. This one is the buntis na to ha. Ito na yung iniinom ko. But I will attach the screen kung ano yung specific na
vitamins na ininom namin ni Franco, 2. So, parang for female and male yun na isabay nyong i-take. So, parang mga naka-4 na box ata kami ni Franco noon. And advantage din kasi si Franco, super healthy niya na. Hindi niya na kailangan mag-healthy lifestyle. Kasi before ko pa siya na-meet, sobrang healthy na yung taong yun. So, ako lang talaga. And then, nagpa-check up naman din kami. Importante din na magpa-check up kayo. Hindi lang tayo mga babae. But, of course, yung partner nyo din. So, nagpa-check up din si Franco. Nagpa-check up din ako. And then, the doctor told us na ako yung may problema. Kasi yung egg ko, hindi siya nagmamature. So, that's why na pag nagtatry kami, walang nabubuo. Kasi yung egg ko, it's either na hindi siya nagmamature or over-mature, if you know what I mean. So, yung mga itlog ko, hindi talaga siya, hindi sila magkatugma due to, even kahit na nag-healthy lifestyle ako, nag-clear up yung skin ko, pero yung period ko pa rin talaga, hindi pa rin siya matama-tama. Same pa din, like, minsan, spotting pa din. Dumating na almost 2 years kami nag-conceive, parang naging kandidata na kami ng IVF, and then contact kami ni Franco kasi meron naman daw libre dito sa UK. Pero, mag-aantay ka ng matagal, like 1 year, 2 years. So, para ako, nape-pressure ako sa sarili ko. Sa akin lang ha, nape-pressure ako kasi parang, feeling ko hindi ako babae. Alam mo yun, parang, minsan naiiyak ako kasi parang every month ka na nagpa-pregnancy test, puro negative. Kasi, alam mo yun, kahit alam mo naman siguro na lagi kang delayed, pero nagpa-pregnancy test ka pa din. Kasi, nagbabaka sa kakali ka, diba? So, it was really a roller coaster journey. Talagang, if titingnan ko yung mga napagdaanan namin, but super thankful and grateful ako kay Franco kasi hindi niya ako sinukuan, hindi niya ako ginudge or hindi niya pinaramdam sa akin na may problema sa akin, ako yung may problema. Alam mo yun, parang tinulungan niya pa ako, like, do this, you know, like, nagre-research din siya kung ano yung gagawin na as babae na may PCOS. So, siya yung nag-endorse sa akin ng mga healthy juice everyday. So, ayun, isa yun sa mga ginawa ko. So, based on my experience lang ito, lahat ng mga sinasabi ko. And yung mga brands na na-mention ko is, hindi siya sponsored. Yun yung mga ginagamit ko. There was a time pa na lumipad ako sa Pilipinas para magpa-second opinion sa doktor doon. And that was November. Basta may mga vlog ako na umuwi ako sa Pilipinas at nagpa-check up ako. Ayun, yun yung ma-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko na para sa akin nakatulong, na nabuntis ako even though may PCOS. And surprisingly talaga, during our 7-week scan, sabi ng sonographer, meron pa din akong PCOS kahit nung buntis ako. So, parang blessing in disguise talaga itong aming baby girl. Kasi, imagine, nabuntis ako pero may PCOS pa din na active sa aking matres. So, hopefully, pag manganak ako, matanggal na siya, diba? Kasi sinasabi nila, pag nanganak ka daw, ay makikleanse yung katawan mo. So, I am looking forward to that. And, ayun, ano ba bang kulang? Comment down below kung ano yung mga gusto nyo pang malaman. Baka may mga ano pa kung hindi na isabi sa inyo. Of course, I am praying for all of you, mga future PCOS mommies, na sana biyayaan na din kayo very soon. I've been receiving a lot of messages like 10 years, 5 years. Imagine, you know, the frustration na nafe-feel nila na ganun sila katagal nag-antay. So, ayun, laban lang. Ibibigay din yan sa inyo at the right time. Magdasal lang din kayo. Kasi yun talaga din yung ginawa ko. Like, with all these things na ginawa ko, tinake ko, lagi kong pinagdadasal. And most important thing, ialis nyo yung sarili nyo sa stress. Lalo na pag nagko-conceive kayo, talagang iwasan yung ma-stress. Ialis nyo yung mga tao na mga hindi maganda para sa paligid nyo. Kung isa din kasi talaga yung stress na nakaka-impact sa atin, mga babae, especially tayo may mga PCOS, yung moods natin, 'di ba? Diyos ko, alam na alam ko yan, pag may PCOS ka talaga, yung mood mo parang hindi mo maintindihan. Minsan parang kang sinasapian, minsan parang wala kang pasensya. Napagdaanan ko lahat yan. Napagdaanan ko din yung parang yung buhok ko nalalagas na
But at the same time, I still remain positive. And of course, dapat communication sa partner mo and supportive din talaga na partner. So, ayun lang, loves. Comment down below kung meron pa kayong questions. If masasagot ko, magre-reply ako sa inyo agad. Anyway, thank you for watching this vlog. Please don't forget to like and subscribe if you haven't yet. I'll see you, loves, on our next vlog. Bye. Be kind.